uling paliwanagan to kung saan bakit po merong puti, itim ang kulay ng tao. Paano po ba ito? May paliwanag po? Okay. Ganito lang naman yan. After the flood, nandiyan yung Nephilim. Yung Nephilim, nakipagniig sa mga tao. At ang napuruhan niyan ay yung mga lahi ni Japhet. Kasi silang magkasama, Japhet at saka itong mga Hamite eh. Ang lahi ni Shem, hindi. Bakit? Humiwalay kasi si Shem. Kaya sa kulay, dalawa lang yan. Pigmented and non-pigmented. Yung non-pigmented, yan yung may mga lahi ng Nephilim. The fallen ones. Yung mga pigmented, na kagaya natin, lighter or dark, yan ang normal na tao. Maliban na lang kung serpent seed carrier. Pigmented, so sa serpent seeds naman, ang nalahian ni Cainaan na Japhethite, serpent seed carrier, pero puti. Kasi nalahian din ng Nephilim. Pero yung purong-puro na Hamite na serpent seed carrier, pwedeng black din. So yung nagbigay kulay ay kung nalahian ba ng Nephilim o hindi. Yun ang nagbigay ng kulay dyan. Doon nagbago ang color. Otherwise, pare-pareho naman. Kasi isa lang naman ang kulay ng anak ni Ham ay ni Noah. Ni Noah. Mahal na hari, totoo po ba si Noah po ay albino? Yes. Yes. That is a chromosomal defect. Pero hindi ibig sabihin na yung mga anak niya ay lahat albino din. Normal ang mga anak niya because very rare ang pagiging albino. Kahit sa Africa ngayon, may mga albino ang puputi. So dito po nanggaling sa pigmented as non-pigmented ang ating kulay. Nagmula po. Okay. Oo. Itong nakikita natin na na mga tisoy-tiso, yan yung may mga lahi ng Nephilim. Maraming salamat po, aming mahal na hari. Maraming salamat po ulit. Sige bro. May tanong pa mga kapatid because I have to get out kasi meron kaming meeting sa kabilang Zoom sa revision. Okay po, sige po. Isang nakaraisan na lang po, kamahalan. Maraming salamat po. Okay, Sis Blessy ng Bulacan, go ahead po sa iyong katanungan. Pakibuksan ng mic at ang inyong camera. Go ahead po sa iyong katanungan. Ay, lalaki pala. Lalaki. Kala ko, Sis Blessy. Go ahead, bro. Sa iyong katanungan. Pindutin po yung mute. Ayan po. Ayun, yung itatanong ko lang po yung sa awit chapter 72 verse 10. Kung yung sinasabi po dito, may the kings of Tarshish and the distant shores bring tribute to him. May the kings of Sheba and Seba present him gifts. Ang tanong ko lang po kung ito po ba yung tatlong hari na pumunta sa Misaya nung isinilang po siya. Kasi tatlong hari po kasi itong nakalagay dito. Well, that could be possible. Pero hindi ko pa kasi na pag-aralan kung anong time frame ang tinutukoy ng prophecy na yan sa awit. I'm not yet sure. Po.
Pero Yung parang bali ganun lang nga. po, Malari, yung tanong ko. Maraming salamat po. You reserve that question later on. Titingnan ko ulit yan. Sige po, salamat po. Okay. 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 Okay, mayroon pang isa pang humahabol. Okay. NCR Zone 1, kapatid na Joseph, go ahead po sa iyong katanungan. Magandang gabi po, mahal na hari. At sa ating lahat, nasa loob po ng Zoom, sa FB Live. Ang tanong ko po, di po ba yung nanay ni Shem sa si Japet ay iisa lang po? At ang tatay ay si Noah. Bakit po kaya maputi? Nabanggit nyo kasi sa video dati, maputi si Japet. Hindi po kaya nalahian din siya ng ng mga fallen angel? Yun lang po, mahal na hari. Most possible. Possibly. Baka yung nanay ang nalahian. Most Salamat possible. po, mahal na hari. Oo. Pero ang pinakaano ko talaga dyan is yung sa succeeding descendants na. Kasi although nasulat naman sa Genesis na before and after the flood, na andun ang mga Nephilim, yung mga fallen angels. Opo, thank you po.